Magluto tayo ng ulam. So, ayan na, nauna na yung aking pag-prepare bago sa pagbibideo. So, ito, nagsimula tayo sa, ito, bawang to, tinadtad na bawang. So, lulutuin ko siya. Kung napapansin nyo, mahina yung apoy para maganda yung pagkaka-crispy ng ating bawang. So, kailangan na siya mag-golden brown. Then, nahanguin ko din. So, ito guys, okay na yung bawang. Luto na siya. Kung napapansin nyo. Pagka ito na sobrahan natin ng luto, papait yan. So, hahanguin ko lang muna. Tanggalin natin sa mantika para hindi mag-continuous yung pagka-luto niya. Hindi pumait. Okay, papatayin ko muna ito. So, ayan na guys, magic. Nasa strainer na yung ating garlic or bawang. Ang sarap nito. Ito mo naman, ang ganda ng kulay ng pagkakaluto niya. Ayan, okay na. Yan ang ating susunod na lulutuin. So, ayan. Boneless bangus yan. So, nilagyan ko ng asin at paminta. Then, kinoat ko siya ng harina. So, kaunting harina lang para hindi lang siya masyadong matalsik pag piniprito na. Mas maganda pag boneless. Para yung mga masiselan at maarting kumain na ayaw nang may tinik, ayaw na naghihimay. So, madali na lang para sa kanila. Di ba walang talsik pagka may harina? Isang pirasong bangus na malaki to. Sakto lang or sobra pa to. Kasya to hanggang mamayang gabi siguro. Pero kasi dito sa amin mga kasama ko sa bahay hindi na umuulit ng ulam. So mapupunta na naman sa resto pag hindi na uubos. Lutuin natin siya no hanggang sa same nung garlic golden brown. Hindi siya sobrang tostado para hindi naman siya para masarap yung juicy pa rin yung ating piniritong bangos. Okay guys, hintayin natin. Okay guys, sa tingin ko kasya na lahat, no? So, para wala nang second batch sa pagpiprito, dinilid ko, nagkasya naman. Sabay na natin yung ulo. Ayan, safe na safe ang pagprito pag nakakoat siya ng harina. Pero yung harina nyo, kaunti lang para hindi naman siya masyadong para masarap pa rin kainin. Ma-enjoy mo pa rin yung lasa ng bangus. Yun lang kung takot kang matalsikan. Masakit kaya ang talsik ng mantika o pag nagpiprito ng bangus. Hindi nagkasya. Ayan, balik ka rin natin. Wow, ganda. So, na lang ka-easy yung ating pagpiprito ng boneless na bangus. Ang okay, no? Madali lang talaga to. Mahirap ang kalaban nito yung talsik. Kaya in-advise ko yung harina. Ayan, umibabaw na. Para maprito lahat. So, pwede naman siya mamaya. Ayan, luto na yung ating bangus. So, okay na yan. Ganyan pagkakaprito. Hindi siya masyadong tostado. Para naman yan, juicy ng bahagya. O, diba? Ang ganda.
Yan yung bandang ulo. Para crunchy yung ulo niya, no? So, itong buntot, okay na to. Safe na yan sa tinik. Yan, ganda. Wow. Okay na yung ating piniritong bangos. So, ang gagawin natin ngayon ay magbabawas tayo ng mantika. So, gagawa tayo ng kaunting sarsa. Kaunting mantika. So, ito yung pinagprituhan kanina. So, kaunti lang. Binalik ko lang yung kaunti. Ganito guys. So ito, kalamansi. 3 pirasong kalamansi lang, paminta, saka yung ito, nor seasoning para mas malasa. So unahin natin iprito yung ating onion and green chili na iniwa ko rin ng tail ng sa sibuyas. Ipapatong natin to dun sa niluto nating bangos. Yan, okay na yan, ganyan lang. Hinaan natin ng apoy. Lagyan din natin yung sauce. No. Then, naglagay din pala ako dyan kaunting suka. So ito guys, sinalin ko dito sa isang lagayan na pinirito para pag mamaya pag binuhos natin yung sauce, okay na. So ayan, okay na to. Mukha siyang sisig, wala lang siyang mayo. Nakakaumay pag may mayonnaise. Masarap yung sauce na yan guys. Konting suka, paminta, sibuyas, kalamansi. Then, yun lang. So, budburan na natin ang pinarito natin bawang kanina. Okay, ito na guys, luto na. Kainan na. Pero magluluto pa ako ng nilagang okra. So, maraming salamat sa panonood. Sana nagustuhan niyo ang ating ulam sa ngayon. Panlasa Bicolano po.